Ang bangkay ay agad na nahulog habang nakatanggap si Bai ng isa pang notification. Nakuha niya ang Seal of Plague at ito ang patunay na siya ay naging isang core member ng Plague Cult. Ang seal na kinondensa mula sa hindi mabilang na bilang ng mga kakilakilabot na plagues ay magbabago kung ang isa pang plague seal ay nasa loob ng isang tiyak na radius. Ano ang Seal of Plague? Bulong ni Bai sa kanyang sarili na medyo nagulat din sa pagkuha ng Seal of Plague ng hindi napinsala, corrupted dito. Ang kinakailangan ay nakamit upang i-trigger ang mga sumusunod na mission. Nag-issue ang sistema ng isa pang mission Plague Cult na may difficulty level ng SSS at ito ay labis na nakagulat kay Bai. Ang paglalarawan ng SSS mission ay nagsasaad na ang Plague Cult ay nagsakripisyo sa mga lumang Diyos at nagdala ng hindi mabilang na mga kayamanan sa mundong ito upang salubungin ang tunay na Diyos ng kanilang propesya. Kung mayroon kang Seal of Plague, ikaw ay qualified na maging ang tunay na Diyos ng propesya. Kailangan mong hanapin ang mga members ng Plague Sect at kunin ang kanilang test. Kaya ang objective ng mission ay ang hanapin ang isang Plague Bringer at ang mission rewards ay hindi alam. Nang natapos niya ang pagbabasa, alam niya na ang mission ay nauugnay sa pagkuha ng God's authority. At kung makuha niya iyon at maging ang God of Plague, siya ay qualified na labanan si Hois ng head-on. Ito ay nagpasabik sa kanya sa paghahanap sa Plague Bringer na ito. Sa sandaling iyon, ang isang dungeon ay nagsimulang mag-generate sa harap niya. At habang lumapit siya, isang notification ang sumulpot. Isang Hell Difficulty Dungeon Plague Sewer ang ine-generate. At ang natitirang oras hanggang ito ay ganap na na-generate ay 29 na araw, 23 oras, 58 minuto, at 59 na segundo. Ang level na ito ay mas mahirap kaysa sa Cold Incinerator's Nightmare level. Alam na tatagal ito ng isang buwan upang i-generate, binalaan ni Bai ang kanyang sarili na huwag baliwalain ang hell difficulty ng dungeon na ito kapag bumalik siya sa isang buwan. Siya ay magiging handa ng mabuti. Samantala, si Song Zhang at ang natitira ay nakahanap ng isa pang dungeon sa sewer area, at ang isang ito ay ganap na na-generate. Bukod pa rito, ito ay ng normal difficulty na. May inirerekomendang mga level na mula 1 hanggang 10. Ang limit ay 3 entries bawat araw, kaya ito ay medyo maginhawa para sa lahat. Nagkataon na dumating si Bai sa sandaling iyon, nagkokomento na ang level 1 hanggang level 10 ay tama lang para sa lahat, lalo na kay Song Zhang, upang mag-level up. Ngumiti si Song Zhang nang bumalik si Bai. Sinabi niya sa kanya na nagpadala siya ng isang tao upang ipaalam sa bawat evolver. Kailangan nilang pumasok sa mga grupo upang mag-level up sa bagong dungeon na ito. At sa 3 entries sa isang araw, ito ay medyo maginhawa, at ang pagkakataon ay hindi dapat sayangin. Sumang-ayon si Bai na sinasabi sa kanya na mahusay ang kanyang ginawa. 20 minuto mamaya, ang lahat ay nagtipon sa entrada ng dungeon area habang ipinaliwanag ni Bai ang sitwasyon. Ang sewer dungeon ay walang malaking espasyo, kaya pinakamahusay na pumasok sa mga grupo ng 4 hanggang 8. Ngunit tandaan na ang inyong buhay ay mas mahalaga. Buhay muna, kita pangalawa sa ganitong pagkakasunod-sunod. Nang marinig ito, ang lahat ay sumagot sa magkasabay na nauunawaan nila. Lumingon si Bai kay Song Zhang, Luli, at Xinger. Kayo tatlo ay pumasok sa dungeon kasama ko, ngunit kayo ay mag-isa sa sandaling nasa loob tayo. May kikialam lang ako kapag kinakailangan, sabi niya. Sinabi niya sa kanila na mag-team up at sumali sa isang chat group na ipinadala niya sa kanila. Isang invitation ang agad na sumulpot, nagpapakita na ang evolver number 001 ay nag-imbita sa kanila na sumali sa kanyang White Emperor Palace chat group. Si Song Zhang ay labis na nagulat nang makita niya ang numero ni Bai. Ang numbering ay ang pagkakasunod-sunod lamang kung saan ang lahat ay naging isang evolver, kaya walang pangangailangan na maging sobrang nagulat, sinabi ni Bai ito ng may kapalaluan. Ngunit si Songgu sa sandaling ito ay nalilito kung bakit hindi siya nakatanggap ng anumang invitation. Sumagot si Bai na hindi siya nakatanggap ng anumang invitation dahil hindi siya nagpadala sa kanya ng isa. Ang aking harem ay para lamang sa mga tapat at may kakayahan na tao, hindi para sa isang maliit na babae na tila takot na takot sa isang zombie na binasa niya ang kanyang sarili. Sumigaw si Songgu na hindi siya dapat maliitin ni Bai ng sobra. Laki na ako simula noon. Talaga, sigurado ka, kung gayon pumili ng isang equipment at pumasok sa dungeon.
Ipakita sa akin kung gaano ka lumaki. Pagkatapos ay nagpakita si Bai ng isang hanay ng mga sandata sa harap niya upang pumili mula. Pagkatapos ay pumasok sila sa dungeon mga segundo pagkatapos. Sa loob ng sewer dungeon na puno ng ilang mga mutated rats. Ang grupo ay hindi malayo mula sa entrada nang makatagpo sila ng ilan sa kanila. Si Songgu na may isang daga sa kamay ay kumuha ng isang stance at inihanda ang sarili. Aasikasuhin ko ang mga giant rats na ito sa unahan mag-isa, sabi niya. Sa sandaling ito, naalala ni Bai na wala pa rin siyang ideya kung ano ang mga talents ni Luli at Songgu. Ipinaliwanag ni Luli na ang kanya ay isang B-level talent, illusion, na nagpahintulot sa kanya na lumikha ng mga disembodied phantoms batay sa kanyang imahinasyon. Ito ay obvious na gumaganap ng isang minor na papel sa combat. At tungkol kay Songgu, ang kanyang talent ay isang C-rank natural aptitude, na nagpapabilis sa paglaki ng experience at proficiency ng 50%. Isang growth accelerator, H. Tila hindi ito kasing tulong sa combat tulad ng iyong phantom skill, nagkomento si Bai dito, kung saan sumang-ayon si Luli. Nakaramdam ng pagmamalaki sa sarili, si Songgu ay matagumpay na naharap ang 3 mutated rats nang walang anumang tulong. Bukod pa rito, dahil ang mga giant rats ay obvious na mas makapangyarihan kaysa sa isang zombie, itinuring niya ito na isang mas mahusay na paraan. Upang tabyusan ang kanyang sarili. Kumuha si Bai ng isang pares ng mga hakbang pasulong, nagkokomento na ang kanyang mga resulta ay hindi masama. At dahil sobrang nagsisikap siya na sumali sa kanyang harem, gagawa siya ng isang ketiliwasan, exception. Si Songguo ay medyo nalito nang marinig niya ito. Nagkunwari siyang naiinip at sumagot na gusto lang niyang patunayan ang kanyang sarili. Hindi ako nagsisikap na sumali sa anumang harem. Okay, kung gayon igagalang ko ang iyong pinili at hindi magpapadala sa iyo ng anumang invitation. Ito ay nagpakaba kay Songgu dahil inaasahan niya si Bai na susubukan na hikayatin siya upang mapanalunan siya. Kaya sa isang nahihiya na dim-honor, nagmakaawa siya kay Bai na payagan siyang sumali. Hindi gagawin ni Bai itong madali. Kaya sa isang mapanukso na paraan, binanggit niya na dahil si Songgu ay nagiging medyo nag-aatubili pa, susubukan din niyang isipin ang pagpapadala nito kung mayroon siyang oras. Ito ay nakagulat sa nalito ng si Songgu, na nagpapula sa kanya ng labis sa pagkahiya. Ang kanyang ina ay pumutol sa sandaling ito, na sinasabi kay Bai na tumigil sa panunukso sa kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, bata pa rin siya, at siya ay tila galit sa kanya dahil ipinapakilala si Qin Linggo sa kanya sa halip na siya. Nang marinig ito mula sa kanyang ina, si Songgu ay mas nahihiya pa. Gusto niya ang lupa na lunukan siya ng buo. Lumapit si Bai sa kanya at sa isang mapanukso ng ngiti, sinabi sa kanya na para sa kapakanan ng kanyang ina, ipapadala niya sa kanya ang invitation. Sa pagtanggap sa invitation na sumali sa White Emperor Palace, nakita namin na si Songgu ay Evolver number 10,261,521. Nasa sabik si Songgu dito at agad na tumakbo upang pumatay ng ilang mutated rats. Nakita ito, nagkomento si Bai sa kung paano siya kumikilos tulad ng isang tsundere, isang maliit na prinsesa. Idinagdag ni Song Zhang na ang kanyang anak ay isang matigas na magsalita lamang, ngunit hindi kailangang mag-alala si Bai. Kung natapos nila ang pagsalakay sa dungeon at bumalik sa villa, nangako siya na sisiguraduhin niyang tatawagan siya ng kanyang anak na daddy, tatay. Nagulat sa matapang na deklarasyon ni Song Zhang, nagtanong si Bai ng may ngiti. Napakadesisibo mo, hindi ba? Siyempre ako, kailangan mong maging desisibo, sumagot siya sa isang mapang-akit na dim-honor. Ang mundo ay ganap na nagbago. At ang isang batang babae tulad ng aking anak na hindi pa nagdurusa noon ay dapat magkaroon ng isang daddy, tatay. Ang pagkakaroon ng isang daddy, tatay, tulad ni Bai ay nangangahulugan ng marami kay Songgu. Samantala, sa isang bathroom ng isang luxury suite sa isang hotel sa kung saan, isang batang blue-haired lady ang nag-e-enjoy sa kanyang komportable na buhay na nagkaroon siya sa panahon ng pagtatapos ng mundo. At ang lahat ay salamat sa payo na nakuha niya mula kay Bai sa group chat. Kaya, habang siya ay walang sawang nagre-relax sa isang jacuzzi, isang notification ang sumulpot. Ito ay nagsasaad na ang team ng Evolver na si Bai ang gumawa ng first clearance ng isang normal level dungeon sewer dungeon sa Dongshan. Ang level ay 1 hanggang level 10,
At ang presyo upang panoorin ang clearance video ay 10 copper coins. Nakita ito, ang kanyang mga mata ay biglang lumaki sa pagtataka. Ano? Ang group leader ay naglinis ng isang dungeon muli. Agad siyang nag-click sa video, nagkokomento na hindi pa siya nakakita ng isang normal dungeon noon, kaya curious siya. Ngunit sa 10 copper coins at ang rate kung saan nag-a-upload si Bai ng kanyang mga video, malapit na akong mabangkarote kung magpapatuloy ako sa panunood bawat oras. Habang nagsimula siyang manood, ang agad niyang napansin ay ang mga babae. Bakit may napakaraming babae? Kinwestiyon niya ang sarili na may ebidente pamumula. Sa oras na ito, maraming evolver din ang nanonood ng video. Ang isa ay nagkomento na bagaman ang mga babae sa video ay napaka-talented sa pangkalahatan, hindi sila partikular na magaling sa combat. Ang gusto niya ay si Bai na kumilos at lumaban, kaya ay fast forward niya sa nais na oras ng video. Ang isa pa ay nagkomento din na ang mga monster sa kailaliman ng dungeon ay ng mataas na level. At dahil dito, kahit na may patnubay ni Bai, ang mga babae ay hindi pa rin sila matalo. Kaya kailangang kumuha si Bai ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at kumilos. Nahaharap sa boss ng dungeon, na tila napakalakas, ay natalo ni Tsunai ng may kadalian. Ang iba pang mga evolver ay curious din tungkol sa tunay na kapangyarihan ni Bai. At anumang ito, isa sa kanila ang nag-away na hindi ito magiging kasing lakas ng kanilang S-rank leader, si Tom, kaya ayos lang. Nagkataon lang na hindi sila pinalad at hindi pa nakatagpo ng anumang dungeon sa ngayon. Ang kanilang pag-uusap ay pinutol ni Tom, na itinamos sila na pinatay ni Bai ang boss ng dungeon sa isang hataw, at batay sa nakita niya, si Bai ay mas malakas kaysa sa kanya. Samantala, bumalik sa blue-haired lady. Mayroon siyang isang exotic fantasy tungkol kay Bai, isang level 10 boss. Ang group leader ay talagang malakas at ang mga pamamaraan ng paglaban na itinuro niya sa mga babae ay napakalakas din, sabi niya, kung sana lang ako ay nasa lungsod din ng group leader. Talagang naiinggit ako sa mga babae na iyon dahil sila ay personal na tinuturuan ni Bai at lahat. Ang tagpo ay lumipat sa villa ni Song Zhang sa kanyang study room. Tinawag ni Bai siya at habang lumapit si Song Zhang, sinabi ni Bai sa kanya na mayroon siyang isang gawain para sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng dumaan sa sewer dungeon, marahil ay makakatanggap sila ng maraming low-grade equipment. Ang gawain ni Song Zhang ay makipagtulungan kay Qin Ling Yu at Luli upang lumikha ng mga panuntunan para sa ekonomiya ng base at equipment trade sa lalong madaling panahon. Si Song Zhang ay on board nang marinig niya ito. Pagkatapos ay kinuha ni Bai ang ilang item mula sa kanyang inventory. Gayunpaman, mayroon akong isang bagay para sa iyo, sabi niya. Pagkatapos ay nagpatuloy si Bai na kinuha ang Wall of Flesh, ang Faceless Skin, at isang scroll. Nang makita ito ni Song Zhang, siya ay walang imik. Dapat mong makita ang kahalagahan ng mga item na ito, hindi ba? Kinwestiyon ni Bai ng may kapalaluan. Una, kinuha ni Song Zhang ang Wall of Flesh, at sa pagtingin sa status nito, nalaman niya na ito ay isang wall material na maaaring lumago sa pamamagitan ng paglamon ng laman at dugo. Ito ay mas malakas din kaysa sa anumang wall na maaari nilang itatayo at maaari ring maging isang makapangyarihang barrier kung ginamit ng maayos. Ang pangalawang item na kinuha niya ay ang scroll, na naglalaman ng ilang uri ng tagubilin sa paglikha ng isang bagay. At ang effect ng anumang ito ay nakasalalay sa material na ginamit upang gawin ito, at ito ay isang bagay na maaaring magligtas ng iyong buhay kapag kinakailangan. Nagkomento si Song Zhang na sa mga item na ito, maaari silang tiyak na maging ang nag-iisang pinuno ng Zhongqing sa isang maikling panahon. Ang pangatlo at ang naging pinaka-interesado si Song Zhang ay ang Faceless Skin, na nagpapabuti sa hitsura ng katawan at maaaring mabago sa anumang hitsura. Nakita ang kanyang kasabikan, umupo si Bai at nagtanong kung ang iba pang dalawa ba ay mas mababa ang kahalagahan kaysa sa kasalukuyan niyang hawak. Ano? Paano nangyari iyon? Kapag ikaw ang tunay na may-ari ng lahat ng ito, sinabi ni Song Zhang sa isang mapang akit na Dim Honor. Iyon ang dahilan kung bakit ang equipment na nakalulugod sa iyo ng lubusan ay ang pinakamahalaga sa tatlo. Pagkatapos ay sumiksik siya kay Bai habang nagkomento si Bai. Hindi ako gaanong nakakaalam tungkol sa mga damit ng babae, kaya nagtataka ako kung maaari mo akong sorpresahin.
Sumagot si Song Zhang na mayroon siyang isang sorpresa para kay Bai, at hindi lang siya. Nangako siya na sisiguraduhin niyang opisyal na tatawagan si Bai ni Songgu na daddy, tatay. Magbibihis siya ngayon, kaya si Bai ay dapat lang maghintay ng matyaga. Pagkaraan ng ilang sandali, sa gitna ng gabi, sa loob ng bedroom ng villa, buhat ni Bai ang isang babae na nakasuot ng cat costume. Siya ay mahimbing na natutulog habang buhat siya ni Bai at dahan daw ang inilagay siya sa isang puting cotton sheet kung saan may 4 pang ibang mga babae na mahimbing din na natutulog. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.